Yes! Again, alright mga minamahal alisyon nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron na naman atang panibagong tutugisin. Ito nga pong si Torre or di kaya itong ating si General Nartates. Tingnan nga natin kung makakaya ni Nartates na hulihin itong si Atong Ang or baka naman mamaya itong si Torre pa. Diba? Ang humuli. Diyan kay Atong Ang. So, ito, mayroong balita. DILG offers 10 million rewards for any info on Atong Ang amid arrest warrant. Yan, January 15, 2026. So, breaking news mga minamahal, inanunsyo na po ng Department of Interior Government o ng DILG, Department of Interior and Local Government, ang 10 milyong reward. Para nga po sa impormasyon, mga minamahal na makakapagturo. Ito, binabasa ko din dito yung news Kasi ito yung ano ko sa inyo, yung ipapakitang video. Ito, binabasa ko din yung news. Ang makakapagturo sa pag-aresto dito nga po sa gaming tycoon na si Atong Ang. So, ang issue dito mga minamahal is kaugnay po sa pagkawala ng mga sabongero. Alright, ngayon, ito ang tanong ng bayan. Bakit ngayon lang? At ano ang susunod na hakbang? At sino po ang dapat na madagot dito nga po kung meron mang tumulong sa pagtakas ni Atong Ang? Para sa akin, ang unang mananagot dito yung kanyang abogado. 'Di ba? Obstruction of justice yung ginawa ng kanyang abogado Hinayaan lang na makawala yung kanyang kliyente. But anyway, mga minamahal, sige, panoodin muna natin tong balitang to. Ang pangalawang topic po natin ay tungkol kay Atong Ang. To give you a general overview kung ano nangyari po na ay si General Monica, Chief ng CIDG. Good afternoon, sir. About the update on the missing Sabongero case, there are 4 warrant of arrest that was issued by the court in Batangas. And for 18 people were accused. 4 counts of kidnapping with homicide. Another case is 5 counts of kidnapping and serious illegal detention. Then another case for 6 counts of kidnapping and serious illegal detention. And another for kidnapping and serious illegal detention. Okay, by the way, may nagchat sa akin mga minamahal, breaking news context din, na ang pahayag ni John Vic Remulla tungkol sa pabuya, kasi may magtatanong, kapag may nagturo, saan si Atong Ang tapos tinuro, ngayon, saan ba makukuha yung reward? Ang pahayag ni John Vic Remulla tungkol sa pabuya ay kukunin daw po sa intelligence funds ng DILG. So, 'di ba? Malinaw ang mensahe mga minamahal at determinasyon ng ating gobyerno na maresolba ang kaso at maibalik ang tiwala sa publiko. So, this is not a chismis ito ay legal na hakbang para mahikayat, ng credible information na magdadala sa hustisya. Continue tayo. Nasaan na ba? Ito. Naniniwala siya na wala siyang kasalanan. Ang pinakamagandang pruweba niyan ay ang pagsuko at ang pinakamagandang lugar para ipahayag mo ang iyong mga ebidensya na nagpapatunay na wala kang kasalanan ay sa husgado. Tama! Pumunta ka sa husgado. Oo. Diba? Naku, Atong Ang itinuturing ng fugitive from justice. Baka mamaya kibuloy din yung atake nito. Oo. Or baka mamaya magtago din to sa hidden tunnel ni Kibuloy. Or hindi tayo sure. Baka magkasama sila ni Bantag sa Calderiela. Or di kaya ni Bato na hindi nagpapakita. Kung ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng media at sasabihin natin, pero what if din bigyan ng pabuya itong si Bato de la Rosa, hanapin siya para magpakita. Ang problema kasi wala pang naisasampang kaso kay Bato Literal na nagtatago lang itong si Bato, pero wala pa siyang kaso. So, mas maganda din kung bigyan ng pabuya itong si Bato para dalawa silang pinaghahanap. 'Di ba? Ng mamamayang Pilipino. Continue. na ako na may susuko din pagdating ng panahon. Baliwala po yan kasi ang sinasabi nila ay kakaiba doon sa kanila ginagawa na patuloy pa rin sila nagtatago hanggang sa ngayon. Kasi doon sa case ni former Secretary. Alam mo, lalabas yan
kung i-freeze ang bank account ng akusado, bigyan mga minamahal ng court order dahil malaking parte po yung pera nila kung bakit sila pwedeng mag-fly away, fly away, fly away. 'Di ba? So, dapat i-freeze yung bank accounts, sundan kung saan yung flow ng money ni Atong Ang, 'di ba? Para ma-distinguish natin na nag-withdraw. Saan kaya 'to lilipad? So, kailangan nating malaman 'yon. Kailangan yung mga bangko dito, 'di ba? Ay mayroon ding magiging papeles. 'Di ba? Na dapat sana, 'di ba? Tingnan niyo yung transaction nitong si Atong Ang. Alright, continue mga minamahal. Senator Lacson, he was a fugitive from justice at that particular time, no? And then a motion to quash was filed in court. Now, sabi ko nga, yung motion to quash is one among several pleadings na pwede mong i-file na kahit na hindi pa nahuhuli yung akusado na pwedeng aktuhan ng husgado. Now, in this particular case naman, yung tinatanong nyo kung ito ba'y bunga ng jurisprudence na yon, actually, ang batas at ang jurisprudence na meron tayo, ang sinasabi lagi is that ang isang tao na nasa sakdal at hindi pa napapasailalim ng jurisdiksyon ng husgado, ibig sabihin hindi pa siya nahuhuli at hindi siya sumusuko, ay hindi pwede magkaroon ng kahit na anong pagtakbo o pagdinig ng kaso patungkol sa kanya. So, merong i-issue na warrant of arrest, magiging bench warrant yan, habang hinahanap siya kung katulad nito na meron siyang ibang mga kasamahang akusado na nahuli na, magpapatuloy ang kaso laban doon sa mga tao na yun. Habang yung akusado na na-issuehan ng bench warrant ay patuloy namang hahanapin ng ating mga kapulisan. Pero may nakapagsabi mga minamahal, meron ako nabasa dito sa sa comment section tungkol kay Teves at kay former President Duterte na parang meron daw silang tawag dito, meron daw connection yung mga yan. Si Teves, si Ang, at itong si former President Duterte. Pero hindi ko lang malimutan kasi, di ba dati si Ang pinapalagay ni Digong sa PCSO? PCSO ba o PCO? Samantalang ngayon sa presidency ni PBBM, pinapahuli. So, tingnan ninyo, di ba? Kapag mayroong kamalian, may dahas na ginagawang isang tao, huli. Kapag kay former President Duterte. Pero kay Digong, ay parang mas inaalagaan niya pa. Diba? May nag-comment. Check nyo din sa ilalim ng lupa ni Kibbs. Baka doon nagtatago yan sa ginawa ni Kibbs. Diba, mga minamahal? Actually, ito nga, PNP 6 Interpol Red Notice versus Atong Ang. Notice ang PNP CIDG sa Interpol laban sa negosyanteng si Atong Ang. Balita mula sa Campo Crame, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padjarnos. Marlene. Tony, ayon kay CIDG Director Post Major General Robert Morico II, layo ng red notice na mas mapadali ang pag-aresto kay Ang sakali lumabas ito ng bansa. Pero nilinaw niya na nanatili pa rin. Yan, red notice sa Interpol para hindi makaalis ng bansa. Mahalaga yan yung red notice na yan. Tsaka dapat din yan, alamin din yan ng BIR, baka BIR, ng Bureau of Immigration. 'Di ba? Baka mamaya makatakas, may puslit, syempre may pera palusutin sa immigration. Sa Pilipinas ang negosyante. Bukod dito, hiniling na rin ng CIDG ang revocation ng lisensya ng mga baril ni Ang na inaprobahan na rin aniyan ng PNP chief. Sabi naman ni Morico, naipagbigay alam na ito sa mga abogado ng negosyante na inatasang magsuko ng mga baril. Dagdag naman ni Interior Secretary John Vic Remulla, kilalang maraming bodyguard. Pero alam nyo, malaking tao siya, pero tingnan ninyo, 'di ba? Wala talagang makakaano dito sa kapangyarihan ni President Bongbong Marcos na matindi. Si Ang at sinusolusyonan ang kanyang mga problema sa pamamagitan ng dahas. Sa datos ng PNP, 6 ang nakarehistrong baril sa ilalim ng pangalan ng negosyante. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay Anyway, mga minamahal, ito yung sinasabi ko sa inyong good governance, 'di ba? Yung kapakanan ng mamamayang Pilipino ang inuuna, 'di ba? So, I think meron ng justice yung missing sabongeros, 'di ba? So anyway, mga minamahal, yun po.
It's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.